Good evening mga kapiso, mga ka-com shop owners. So, another video requested ng ating client from Tansa. So, ang request po niya, paano daw po gumawa ng bootable USB o bootable flash drive. So, syempre, ano yung mga kailangan nating i-prepare para makapaggawa tayo ng bootable flash drive. So, number 1, syempre, kailangan natin ng PC or laptop. Second, kailangan natin ng internet. So, and then third is kailangan natin ng USB. USB po. Ayan, kailangan natin. So, any USB naman po. Basta capacity ay 8 gig po pataas. Wag lang po 4 gig pababa. Ayan, 8 gig pataas po. Okay, kasi mostly yung bootable na OS o yung ating OS na i-download is usually 4 gig siya pataas. So, syempre pag in-extract mo pa siya, lumalaki pa siya. So, supposed to be dapat 8 gig pataas yung kailangan natin. So, kailangan din natin yung internet kasi para doon naman natin i-download yung ating OS at saka yung isang apps natin na Rufus. Okay, simulan natin paggawa step by step. So, number 1, bukas tayo ng Chrome. So, kailangan may alam tayo na site kung saan tayo pwedeng mag-download ng ating mga software na kailangan. So, ang ginagamit ko po ay Get Into PC. Get Into PC. Into PC.com. Yan po. Diyan po ako kumukuha ng mga file na kailangan natin. So, ayan po siya. So, ganyan po yung interface ni Get Into PC. So, applicable po ito sa lahat ng mga software na kailangan nyo. So, you could try anything na pwede nyo i-search dito and then download nyo lang din siya. So, since na ang kailangan natin gawin is OS o yung operating system ng PC. So, isa-search natin kung anong kailangan ng client natin na OS. So, by the way, note ko lang kung regarding sa OS, kailangan alam natin ano yung compatibility ng OS natin based dun sa specs din ng PC na installan natin, especially dun sa RAM o yung memory. So, kung ang RAM natin ay mababa, 4 gig below, 4 gig yung RAM below, mapa DDR3 or DDR4, so dapat 32-bit po yung gagamitin natin, mapa Win7, Win8, Win10. Pero kung ang RAM na memory ni customer natin ay 8 gig pataas, so pwede po natin gamitin ay 64-bit. 64-bit po talaga siya. So, para ma-handle niya yung mas maraming task. So, kung DDR4 naman yung gamit niya, DDR4 na board, o AM4 na board, o DDR4 na memory. So, regardless ko anong gano'n yung memory kalaki, yung mapa DDR3, DDR4, pero kung ang size niya is 4 gig below, ang gagamitin lang po natin sa kanya ay 32-bit. Pero kung ang ating PC ay 8 gig RAM pataas, so ang gagamitin natin sa kanya ay 64-bit na Win10, o kung DDR3 siya, 64-bit na Win7 o Win10 din, pwede naman. Okay po, so malinaw. So, type natin sa search button yung kailangan natin, yon Windows 7. So, actually ginawa ko na to kanina. So, yan ako na lang. So, hanapin natin yan. So, by the way, meron nga pala akong ayan, ayusin ko lang yung focus ng camera. Yan. Meron nga pala akong tawag dito, Windows 7, yung laging ginagamit na Win7. Pwede naman gamitin kahit ano dito na Win7. Iba kasi dito malalaki, complete na siya, may kasama ng Microsoft Office. Yung iba naman 2-in-1, 3-in-1 o all-in-1. So, pwede nyo gamitin to. Yung nga lang, malalaking file nito, medyo matagal siya i-download. It takes time bago siya ma-download. So, sa akin ang ginagamit ko usual, ang request kasi ni client ay Win7, naka 8 gig RAM siya. So, ang ginagamit ko ay Win7 na 64-bit. So, meron ako ditong
ginagamit na. Ayan, teka, ayusin ko lang yung camera natin. Ayan. Winsem. Ito yung malimit kong ginagamit. So, subok ko na siya. So, yung compatibility niya, paano siya gamitin. So, ito yung ginagamit ko. Ito. Ayan. So, click natin siya. So, sa baba nito, mayroon siyang download. Ayusin ko lang yung camera natin. Medyo, ayan. Hindi siya nakikita ng buo. Ayan, kita mo. Ayan, para buo. Okay, since na ito na siya. So, click natin dito. Meron siyang 32-bit, may 64-bit. Magkahiwalay siya, separate download. So, baba natin. Ayan. Ito yung mga specs niya. So, ang gagawin natin, i-download na natin siya ito. 64-bit. Dahil 32-bit, ginagamit to pagka 4GB RAM pababa. Pero pagka 8GB RAM naman pataas. So, 64-bit tayo. So, request lang niya kasi ni client 64-bit o pang DDR3 yung gamit niya. Pwede naman Win10. Kaso minsan kasi, ang Win10 kasi kung DDR3, medyo mabagal yung loading. So, dinesign talaga yung DDR4. Ang Win10 sa DDR4. Yun. So, kaya medyo mas mabilis kasi yung board na, yun yung latest board DDR4 compare sa DDR3. Pero kung gusto mong makahabol yung DDR3 sa bilis ng DDR4, magkaroon ka na mag-provide ka ng SSD, yung solid state drive, para 10 times faster yung inyong boot compare sa HDD. Okay, simulan na po natin yung download. So, ayan po, da-download natin. Click lang po natin download. So, lalabas na po yan dito. Antayin lang po na yun, nagda-download na siya. So, the same time, so since na dina-download na natin yung OS, kailangan din natin ng isa pang apps para makabuo tayo na makagawa tayo ng bootable. Yung tinatawag nilang Rufus, yun ang kailangan natin na apps. So, yung Rufus, ang function ng Rufus, siya yung application na ginagamit sa paggawa o i-convert yung ISO file mo. Pag natapos kasi ito ISO file to, into executable file na installer. So, try natin ito. Doon pa rin sa Get into PC. Bukas ulit tayo ng Get into PC. Okay, Get into PC. Yan. Tapos, type lang natin dito Rufus. Ayan, Rufus. Ito, search natin. So, yan. Ito, kahit itong pinakauna na to, pwede na to. Download natin. Ayan. So, yan, ganun. Okay. Antayin natin ma-download. Ayan, ito. Click natin yun. Ito, may mga step by step din siya. Paano siya gamitin. Yan, yan. So, may mga ganyan siya na. Yan, yung mga version. Yan. Paano ginagamit. Paano ginagawa sa kanya. Yan. Yan. Tapos, click nyo lang itong download. So, okay, gagawa tayo ng bootable. Yan. So, sa paggawa ng bootable, syempre, dito na natin lalabas. Kaya nga bootable, kailangan na natin tong USB. Yan, pasensya na kayo gabi na kasi. Yan. Kailangan natin tong USB. So, isasaksak na natin yung USB natin sa port. Pero bago yon, syempre, since natapos na yung download natin, so, unang i-install muna natin yung Rufus. So, install muna natin yung Rufus natin. So, punta tayo sa computer. Ayan. Tapos, downloads. So, ito yung Rufus. I-run na natin yung Rufus natin. So, yan. So, niraran natin yung Rufus para maging installer na siya. Ayan. So, ito yung lalabas pagka install natin yung Rufus. So, yung Rufus ito, dito tayo gagawa ng bootable USB. Ito. Tapos, siyempre, kailangan natin yung USB natin para ma-detect siya ng Rufus. So, gagawa tayo ng bootable. Ayan. Ayan, nasasaksak natin sa kahit anong port. Ayan. Ayan. Automatic
automatically madedetect na ng Rufus kung anong USB na isinaksak ninyo sa inyong PC. So yan. So ito na din yung nakalagay sa kanya. So automatic detected na ito. Ito yung pangalan. Pwede niya mang baguhin to kung gusto niyo baguhin. Tapos ang boot selection natin ay ISO file kasi yung dinownload natin na Win7 ay ISO file. So kaya dapat ISO file din siya. So tapos don't forget, dapat ito yung file system is NTFS. Naka NTFS siya. So non-transferable file system. So yun yung ginagamit natin para sa bootable. Hindi kasi yung usual kasi na common na format ng USB is FAT32. So kung para maging bootable, NTFS yung ginagamit. So ang kailangan na lang natin is kunin o i-connect dito yung file ng ISO file na dinownload natin. So kunin natin. So dito ISO file, so select natin kung anong file yung kukunin natin. Ito yon. So ito lang na may ISO file na dinownload natin. So ito na yun. Select natin. Tapos open. Dito kinilik ko lang yung select, tapos lumabas na. So ito na. Na-equal na natin yung ating Win7 na 64-bit. Naging enable na to. Kanina wala pa siya, 'di ba? So ngayon ito na siya. So siyempre, nakalagay file system dito is FAT32. Gagawin nating NTFS. Yan. So ito normal na lang to. So check natin, ito yung mga kailan check tama ba yung ating USB. Ito yung ating dinownload na ibuboot natin. Nagagamitin bootable. Dito natin siya kinol. Ito yung partition scheme. Okay, normal naman to. Hindi ko na to binabago tong dalawa. So automatic pagka inad natin to, magiging ito na siya. Tapos NTFS file. So pwede na tayo mag-start. So once na pinindot ko yung start, so mag-i-impulse na siya maging bootable yung ating USB. Okay, magiging bootable flash drive na po siya. Yan. So may magpa-pop up to. All data once device Win760 po will be destroyed. So ibig sabihin yung lahat ng mga lumang laman ng ating USB ay mawawala na. So papalitan na to. Magiging iba na yung file format niya, magiging bootable na nga siya. So i-okay lang natin to. Normal lang yan. So ayan. So ayan. Ongoing na yung paggawa natin ng bootable USB. So usual, nagtatagal lang naman to sa pag-download ng Rufus, tsaka pag-download ng OS. So nagdepende sa bilis ng internet natin. So yung iba gumagamit sila ng mga torrent, pero ako normal lang. Kung mabilis naman yung internet natin, so no din naman ng mga torrent. So at least pwede na yung ganito lang. Pag napuno to guys, mga kapiso, ay mga com shop owners ko, so automatic gawa na yung ating bootable USB. So antayin na lang natin niya mapuno. Yan. Medyo mabilis naman siya. Yung ganitong process, usual nagtatagal lang ng depende din sa speed ng PC. Minsan tumatagal ng 30 minutes, pero pag kumabilis naman yung PC, 20 minutes kaya na. So natutunan ko lang din tong paggawa ng bootable. Shoutout ko lang pala yung ASHI, Amaya School of Home Industries, Tansa. So shoutout sa teacher ko si Sir Horacio Aceveda sa nagturo sa akin sa paggawa ng bootable. So actually yung ginagawa namin bootable do sa school is pang server, yung server ng 2008 R2, Windows 2008 sa paggawa ng server. So tinuro din niya sa amin to yung paggawa naman ng mga normal na OS para sa mga client. So natuto din naman kami. So sa mga kumukuha ng CSS, so ito yung pinaka fundamentals, kailangan gumawa kayo ng bootable. Kasama to sa CSS 1, yung pinaka, kasi CSS 1 hanggang 4 yun eh. So sa examination, ito yung pinakauna nyong gagawin, gumawa ng bootable habang nagbabaklas ng PC. So hintayin na lang natin.
almost done. Ayan. Ayan, almost done na yung ating paggawa ng bootable flash drive o USB. So yan, nakalagay na siya, ready. So ibig sabihin tapos na po yung ating paggawa. Ganun lang po kabilis yung paggawa ng bootable flash drive or bootable USB. So may mga nagtanong nga pala sa akin bakit bootable flash drive o USB, bootable USB yung preferable gawin kesa daw sa mga mag-burn ng CD ng OS. So ang downside kasi kung sa disk natin siya ilalagay sa CD is yung CD kasi prone sa scratch. So bit-bit mo. Usual yun yung old way na ginagamit natin, yung sinauna. So usually mga installer ng PC ay nasa CD. Totoo naman, kahit pag bumili ka sa store, nasa ano siya, nasa CD talaga siya. So ang downside kasi ng nasa CD, ilang use mo lang yun is minsan pag nagka-scratch, nagkakaroon na ng corruption yung file sa CD. Hindi kagaya sa USB. So medyo mas matibay yung file pag nasa USB compared sa CD. So isa pang tanong, bakit daw tawag dito, hindi yung Win 7 pala ay expire na daw yung Win 7. Bakit Win 7 pa rin daw yung ibibigay natin kay client? So basically speaking, oo, Win 7 expire in a sense na wala na siya magiging update kay Microsoft. So ibig sabihin hindi na siya magkakaroon ng mga updates, hindi kagaya ng Win 10. So halos daily o weekly mayroon siyang updates. So nagsi-system update siya, may mga Microsoft updates, Windows update na tinatawag. So si Win 7 starting January 14, 2020, so wala na talaga siyang matatanggap na update. Pero hindi naman ibig sabihin na wala siyang update, hindi nagagana yung Win 7 natin. So just like yung mga old OS, Windows 95, 98, Windows 2000, ano pa, at kung ano na pa, XP, Vista, still gagana pa rin po yan. Kahit i-install nyo kahit sa PC, gagana pa rin sila. Yun nga lang, wala lang pong update. Still working, still. Yun lang naman ang downside is hindi siya magkakaroon ng update. So still magagamit pa rin. So si client prepared niya kasi yung Win 7, nakasanayan niya kasi. So ito pa, naghahanap pa ako mga magtatanong dito sa mga kachat natin na nagpagawa na itong bootable. So okay lang ba? Ito may nagtatanong ng message. Okay lang ba na pre-activated OS yung ginagamit kesa sa original? So based naman sa experience ko, sa tagal ko naman sa industry ng paggawa ng PC, so mas maganda talaga pagka original kasi yung full support ng company ni Windows o ni Microsoft ma-receive mo kasi legit yung yung iyong OS. So lahat ng supports, updates, so wala kang kakabaka kasi license kasi yung iyo. So itong dinownload natin is pre-activated lang po ito. So ibig sabihin na-activate siya online, mayroon siyang KMS may activator tayong ginagamit para maging activated to. So hindi naman porket pre-activated hindi na siya gagana. Ibig sabihin kahit na hindi to license, nagagamit pa rin. So far lahat naman ng computer ko hindi naman siya license pero still working. Wala namang problema yung compatibility. Napapagana naman natin lahat ng games. So lahat naman nagagawa ng hindi license sa license. So syempre mas safe nga lang yung license kasi syempre full support sila compare sa
yung usual lang nagiging problem naman ng pre-activated, minsan nade-detect din to ni Microsoft na peke yung license natin through online, lalo pag kino-connect nyo sa internet. So pero pwede nating i-activate ulit yon pag once na-detect siya. May mga ways para siya ma-activate ulit kahit ma-detect siya, at kahit paulit-ulit siya ma-detect, pwede siyang i-activate ulit. So susunod ituturo ko din sa inyo paano gawin yon. So yun ang mga tanong. So shout out ulit sa mga may mga computer shop dyan, ayan, na gustong matutong maggawa ng bootable. Ayan. Tapos usual yung mga gumagawa nito binebenta din pala yung bootable USB, binebenta nila yan ng 800 to 1,000 per USB. Kasi yung price ng USB mo magkano na? Nasa mga 400, 500. Siyempre mag-install ka pa, yung kuryente mo pa. So usual it comes pag nagbenta ka ng bootable USB, lalagyan mo din to ng Microsoft Office, yung Google na Google Chrome na setup, tapos yung mga drivers pack, tsaka yung mga games tsaka yung mga usual na ginagamit sa mga PC. Kung i-request ni client mo na maglagay ka ng mga Photoshop, so da-download mo lang din siya. Pwede ka din doon ko kumuha sa site ko sa Get Into PC. So madali siyang install, very easy to install, wala mga hinihinging kung ano-ano. So usual ang nagiging problem ko lang sa Get Into PC, minsan compatibility issue, pero kaya naman gawa ng paraan. So try and lang, trial and error. So search ka lang, pag hindi na work yung isang file na dinownload mo, di kuha ulit ng panibagong file. So tiyagaan lang. So minsan naman nagbibigay sila ng magandang file, may mga activator na kagaya nung dinownload natin ngayon, or minsan naman may mga license key. So doon din ako nakakuha yung lalo yung mga defreeze. So mga kapiso, mga ka-owner ko dyan, PC mo gawa mo, so don't forget to subscribe. Kung may mga tanong pa, kung may mga gusto pang i-clarify, pwede pong i-comment below. So salamat po, thank you at good evening.